Kami po ay naririto pa rin magkakasama ni Palangga Maharlika, pero ngayon po kami nag-aayos dahil meron na namang susunod na yugto na aming pagbibiyahe, no? Anyway, pero bago po maglamyerda na naman, nais ko namang sagutin itong si Ante Claire. Alam mo, Ante Claire, hindi ako pwedeng masabi na kakalat ng fake news dahil ako'y nagtatanong. Tinanong ko, may larawan akong nakita sa internet na ang Pangulo ay mayroong parang bag sa tiyan. Alam ko yung bag na yan, may nakita akong ganyan na, no? Yung dating Mayor Osmeña ng Cebu City, talagang may ganyang colostomy bag ang tawag dyan. Yan ay kapag hindi na gumagana nga yung mga functions natin, pagdudumi ng tao, linalagyan na ng bag para dyan didiretso yung dumi. So ako, hindi ko sinasabi na mayroong colostomy bag ang presidente. Ang akin lang ay pagtatanong dahil nakalagay naman sa Article 7, Section 20 ata ng ating saligang batas na ang mamamayang Pilipino ay may karapatan na malaman ang estado ng kalusugan ng presidente kapag meron siyang seryosong pagkakasakit. Seryosong pagkakasakit. At sa akin tingin naman, kapag ang isang tao ay meron ng colostomy bag, yan ay seryoso kasi hindi na gumagana isang major organ ng ating katawan. So, Ate Claire, huwag mong sasabihin fake news yan dahil yan po ay pagtatanong. Yan ay kasama po ng karapatan ng tao, ng mamamayang Pilipino sa impormasyon, lalong-lalo na dahil ang ating bagong saligang batas ngayon, yung ating 1987 Constitution, ay nagbibigay talaga ng karapatan sa taong bayan na magkaroon ng impormasyon tungkol sa Pangulo, lalong-lalo na kung meron siyang sirosong karamdaman. So ang kailangan mong gawin ay magbigay ka ng medical bulletin. Kung sasabihin mo na yan ay kasinungalingan, bigyan mo kami ng detalye kung ano talaga yung naging sakit ni Presidente dahil lang kung bakit siya ay nagpunta sa ospital at magpagamot. No? Ang sinasabi mo nga ay yung diverculosis, no? Diverculitis. Ang alam ng marami dyan, yung diverticulitis, yung kanyang kagustuhan na i-divert ang public funds. Pero alam natin, ang diverculitis ay may kinalaman din yan sa colon na kapag hindi yan nagamot, magkakaroon ng problema sa paglabas ng dumi ng taong bayan. Kaya nga ako'y naabala nung nakita ko yung picture na parang merong colostomy bag ng presidente dahil baka nga seryoso ang kalusugan ng presidente. At nakasaad po yan sa saligang batas na talagang pag seryoso ang pagkakasakit ng taong bayan, dapat nagbibigay impormasyon sa taong bayan. Ganun pa man, nakasaad din sa ating saligang batas na pag merong seryosong kalusugan ng ating presidente, ang kanyang Secretary of National Defense, Secretary of Foreign Affairs at National Security Advisor ay dapat mabigyan ng access sa presidente. Kasi nga po, yan ang mga pinaka-importanting bagay-bagay kapag ang presidente ay magkakaroon ng seryosong karamdaman na magiging dahilan para hindi na niya magampan ang kanyang trabaho bilang isang presidente. No? So, ganyan pong katindi ngayon ang karapatan ng taong bayan. No? Dahil nga doon sa karanasan natin kay Marcos Sr., yung ama ng Marcos Jr., na itinago ang kanyang seryosong kalusugan na lupus. Lupus na nakaapekto na sa kanyang kidney at nakaapekto sa kanyang kalusugan sa puso. Ang ginawa nila ay gumawa pa sila ng sariling hospital sa Malacanang, nagkaroon nga daw ng kidney transplant at nagbigay ng isang kidney itong si Marcos Jr. No? Kaya nga po, ang kalusugan ni Marcos Jr. ay talagang dapat binibigyan ng impormasyon ng taong bayan dahil isa lang ang kidney niya. Kapag nagkaroon ng infection yan, dahil dyan sa diverculitis na yan, talagang hindi po pwedeng magkaroon ng infection ng kidney dahil kapag nangyari po yan, iisa lang ang kidney gumagana niya, wala na isang kidney niya, talagang magiging malaking banta po yan sa buhay niya. At dahilan para ang tagapagsalita ang siyang magbigay ng impormasyon at huwag i-dismiss ang mga tanong ng taong bayan tungkol sa kalusugan ng presidente na bilang fake news dahil karapatan po namin yan na malaman dahil yan po ay nakasaad sa saligang batas dahil nga doon sa ginawa ni Marcos Jr. Marcos Sr. noong panahon ng martial law na itinago ang tunay na estado ng kanyang kalusugan. At siyempre, itinago ang kanyang estado ng kalusugan dahil una-una ayaw niya mawala yung kumpiyansa ni Ronald Reagan ng mga Amerikano ng mga panahon na yon na kayang-kaya pa rin niya ibigay ang teritoryo ng Pilipinas kapag kinakailangan ng Amerika sa kanyang pagigero ng iba't ibang bansa, lalo na ngayon sa panahon ni Presidente Trump na kinakailangan ni Trump ng unsinkable aircraft carriers pamamagitan ng mga base militar ng Pilipinas kung sakaling aatakihin di umano ng China ang Taiwan. So, importante ha, Auntie Claire, ikaw magbigay ka ng impormasyon. Huwag ka lang magdi-dismiss as fake news dahil ako, hindi naman ako magsasabi ng isang bagay na hindi katotohanan.
Pero bilang mamamayan, bilang isang abogado, may karapatan ako magtanong. At ako naman po ay nagtatanong lamang. Kaya kinakailangan pag nagtanong ay bigyan ng kasagutan. Ang sabi ko pa nga, Auntie Claire, ngayon, ikaw magbigay ng kasagutan kung ano yung suot-suot sa terno ng presidente. Kung yan nga ba ay colostomy bag o hindi. So ano ba, colostomy bag ba yan o hindi? Kung hindi yan colostomy bag, sabihin mo kung ano yung suot-suot niya. Ano ba yan? Belt bag pa yan. Pero sa tingin ko, hindi siya belt bag. Dahil ang mga belt bag naman ay itim ang kulay. Usually, leather yan. Eh mukha namang hindi leather yung nakita ko sa tiyan ng presidente. At sana, wag mo naman sasabihin AI na naman yan. Kung po pwede, itaas mo yung suot ng presidente na makita namin kung meron nga nasa ilalim niyang suot-suot niyang damit. Dahil karapatan namin na kung may colostomy bag yan, ay malaman ng tao ang katotohanan. Again, ako'y nagtanong, hindi mo sinagot, dinismiss mo as fake news, para kay ka pa naging tagapagsalita ng presidente. Kung hindi kami makakakuha ng impormasyon na sabi ng saligang batas, kami may karapatan. Diba? Now, kanina nasabi ko na kapag meron ng seryosong karamdaman ng presidente, kinakailangan mabigyan ng access ang Secretary of National Defense, Secretary of Foreign Affairs, at saka National Security Advisor. Kasi nga yung seguridad ng Estado, dapat mapapangalagaan yan, maski merong seryosong kalusugan ng presidente. At kung talagang hindi na kaya ng presidente gumawa ng mga desisyon na nakakaapekto sa ating pang-nasyonal seguridad, kinakailangan bumoto ang gabinete kung kaya pa ng presidente o di naman kaya, talagang magdeklara mga doktor na hindi na kaya ng presidente para manungkulan na ang vice president. Dahil si Vice President Sara naman talaga ang pinili ni Marcos Jr. na maging kanyang katandem as Vice President, siguro naman obvious na talagang naniwala naman itong si Marcos Jr. sa kakayahan ni Vice President Sara Duterte na manungkulan kung talagang ang kanyang kalusugan ay hindi na talaga ang kanyang kalusugan na maging hadlang na talaga sa kanyang pamumuno bilang isang presidente. Now, ang dahilan nga kaya binibigyan ng access ang National Defense, ang Foreign Affairs at ang National Security Advisor ay dahil wala talagang dapat maging balakid sa seguridad ng bansa maski meron ng kalusugan ang health issues ang presidente. Now, nung kailan lamang nagkaroon kasi ng debate sa Senado tungkol dun sa resolusyon na kung saan talagang kinokondena ng Senado yung mga sinasabi ng bagong ambassador ng China sa Pilipinas. Tama naman ang tanong ni Alan Cayetano, no? Kung ang Senado ay magkokondena sa mga sinasabi ng mga leaders ng ibang bansa gaya ng China, dapat man lang alam nila kung ano yung mga sinabi. Nang sa gayon, malaman kung dapat nga bang ikondena yan o dapat lamang ignorer, no? Siyempre, hindi naman masabi ni Pangilinan, the gentleman di umano from Pampanga, kung ano yung nais nilang ikondena sa mga sinasabi ng tagapagsalita ng China. Pero siyempre, linabas din ni Cayetano yung katotohanan na yung resolution na yon ay nagsimula dahil doon sa mga caricatures na pinakita ni Tariela, mga caricatures ni President Xi na nang-iinsulto at pinakita ni Tariela na naging dahilan para umalma mga China, ang mga taga-China. No? Dahil hindi yan dapat ginagawa sa kahit kaninong presidente. Ako, may karapatan akong tawagin bangag si Marcos Jr. Kasi pati sarili niyang kapatid, kinumpirma na ng bangag siya. At saka ako mismo Pilipino. Kung gusto kong insultuhin ang aking presidente na isang Pilipino rin, karapatan ko yun. Dahil ako'y Pilipino at kinakailangan talaga ang mamumuno sa Pilipino ay nasa tamang pag-iisip. So, hindi ako po pwedeng mapigilan na sabihin yon. Pero anong pagkakaiba naman kay Tariela? Well, una-una po, ang naging debate ng dalawa, bagamat ako talaga ay panig doon kay Senator Alan Cayetano na sinasabi niya na kapag ang nagsalita ay isang general ng Coast Guard, dahilan yan para nga itrato ng China na yan ay isang opisyal na posisyon ng buong gobyerno. Ang hindi lang nasabi ni Senator Alan Cayetano ay yung legal na basihan kung bakit lahat ng mga salitang nanggagaling sa bibig ni Tariela ay opisyal na pulisiya ng Pilipinas, miski hindi ito galing sa presidente. Alam niyo po, sa international law, meron tayong tratado. Ang tinatawag na yan ay Vienna Convention on Diplomatic Relations, no? At saka Vienna Convention on the Law of State Responsibility. Well, hindi. Ito pala yung International Law on State Responsibility, no? Now, nakasaad po dyan sa International Law on State Responsibility na dahil nga ang isang estado, wala naman po katawan, ang estado ay gumagalaw sa
sa pamamagitan ng kanyang mga ahente, state agents. At sino bang state agents? Hindi po sinabi doon sa international law na ang state agent ay dapat maging isang presidente. Ibig sabihin, pagdating sa panlabas na relasyon, hindi lang po presidente ang may kakayahan na magsabi kung ano talaga ang pulisiya ng ating bansa. Lahat po ng mga ahente ng gobyerno ay po pwede magsabi kung anong posisyon ng bansa. At siyempre, ang isang gaya ni Tariela na isang general sa Coast Guard, hindi lang po yan ordinaryong sundalo. Bagamat ang gawain ng isang ordinaryong sundalo ay gawain na rin ng Estado ng Pilipinas. Dahil po lahat ng Estado, miski siya ay enlisted man, sargento, general o gaya ni Tariela, lahat ng kanilang gawain, lahat ng kanilang salita ay gawain ng Estado ng Pilipinas. Ibig sabihin, ang legal na basihan na hindi lang nabanggit ni Senator Alan Cayetano ay yung law on state responsibility. Na kapag isang ahente ang nagsalita o gumawa, yan po ay pwedeng maging gawain at salita ng gobyerno ng Pilipinas mismo. At syempre, kung ikaw naman ay tagapagsalita pa on West Philippine Sea matters at mataas ang katungkulan sa Coast Guard, natural, yung ginawa mong pag-insulto sa pamamagitan ng mga larawan na nag-iinsulto sa kanilang presidente sa China ay gawain ng Estado ng Pilipinas. Kaya nga po, nagprotesta ang China. At sinabi nga na ang mga mamaanghang ng salita dahil hindi naman niya ginagawa sa presidente ng ibang bansa. Paulit-ulit nga sinabi ni Alan Cayetano, sa tingin niyo ba kung si Bangag Jr., miski Bangag siya, nagpakita ng karikature na high si President, yung kanyang spokesperson ni President Xi, o kaya general ng Coast Guard ng China, nagpakita ng karikature na high na miski katotohanan, ay ating tatanggapin yan? Hindi. Kasi ang presidente ay simbolo ng ating republika. Hindi gaya ng mga bansa, ng mga hari at mga reyna na ang kanilang symbolic head ng kanilang bansa ay yung hari at reyna. Ang presidente sa Pilipinas, gaya sa Amerika, ay chief executive at simbolo ng republika. So hindi dapat na na binabastos, lalong-lalo na ng mga dayuhan. Mga Pilipino, well, karapatan natin, yun yung sakto talaga na ating karapatan ng malayang pananalita. Pero sa gaya ni Tariela na isang ahente ng Estado, isang mataas na opisyal at spokesperson pa on West Philippine Sea, na alam natin na mayroon na tayong hidwaan dyan sa China dahil nga dyan sa tinatawag nating West Philippine Sea, kapag siya'y ng insulto, yan ay gawain ng Estado ng Pilipinas. At tama lamang na magprotesta ang ibang mga bansa kasi hindi yan ginagawa sa pinakamataas na leader ng mga iba't ibang bansa, lalo na kung ang gagawa ay napakataas na opisyalis ng bansa, gaya ni Tariela. Ulitin ko po kung nag-insulto ay ordinaryong enlisted soldier, wala pong epekto yan pagdating sa international law, sa international law on state responsibility. Lahat po ng ahente, kaya siya ay chief of staff, kaya siya ay enlisted man, kapag siya ay merong ginawang labag sa international law, yan po ay magiging akto ng Estado mismo, regardless of the rank. So sa akin po, well, kudos at binabati ko po ang aking matalik na kaibigan si Alan Cayetano dahil talaga naman pong sinapul na sapul niya kung anong mali sa ginawa ni Tariela. Kung si Tariela po ay isang law professor, siya ay isang pribadong opisyal, lahat ng kanyang pananalita, karapatan niya yan dahil meron siyang kalayaan pananalita. Pero bilang isang spokesperson ng West Philippine Sea Matters at bilang isang napakataas na general sa Coast Guard, lahat po ng salita niya ay salita na nanggagaling sa bansa ng Pilipinas. At sa tingin ko, hindi tama na sa panahon na talagang sinusuyo natin ng mga Chino na bumalik uli at maging turista sa ating bayan, dahilan kung bakit binigyan na naman natin sila ng visa on arrival, sa panahon na nanunuyo tayo ng mga kapital dahil alam natin wala nang gusto mga kapital sa Pilipinas dahil sa perception na napaka-corrupt ng Pilipinas, hindi dapat iniinsulto at pinakamataas at sa tingin ko ngayon, isa sa pinakamakapangyarihang leader sa buong daigdig. Ngayon po siguro, kung mayroong mga pinakamakapangyarihang leader sa buong daigdig, yan po ay si President Trump at si President Xi. Siguro po, pati si President Putin, pero alam naman natin na in terms of military might, limitado ang kakayahan ng Russia dahil hanggang ngayon nga tuloy-tuloy ang gera sa Ukraine at hindi nila matalo yung Ukraine. So sa tingin ko, talagang pinakamalakas na mga bansa ngayon ay bansang US at saka ang China at hindi dapat na linalapastanganan ang presidente ng isang bansa na hindi lang makapangyarihan kundi kapitbahay pa natin. Hindi maugaling Pilipino yan na nakikipag-away sa kapitbahay. Di ba nga po, makipag-away na sa kamag-anak, huwag lang sa kapitbahay. At ang kapitbahay po ay, ang China po ay ating kapitbahay. Napakatagal na po natin nagkakaroon ng relasyon sa China. Panahon pa ni
Okay? Pero wala po tayong naghihidwaan diyan. Ni minsan hindi po tayo nagkaroon ng digmaan sa panig ng Pilipinas at ng China. At in fact, pareho pa tayong naging biktima ng pangalawang pandaigdigang digmaan, no? At pareho tayong lumaban sa bansang Hapon. At pareho dating naging karanasan na sa ilalim ng Hapon, ang ating mga kababaihan ay dinahasa. No? At yan nga po yung kwento ng Nanking, Rape of Nanking, at saka yung mga Philippine Convert Women na napanalo namin sa Committee on Elimination of Discrimination Against Women. So sa akin po, importante ni sa Tariela ay maintindihan na ang salita niya ay hindi personal ng salita ni Tariela. Wala kaming pakialam sa iyo personally. Sa loob sa totoo lang. Dahil ikaw ay hindi naman nakapagtapos sa PMA, wala kaming pakialam sa iyo. Ikaw ay hindi namin alam kung bakit na ikay nakapasok ng Coast Guard matapos na ikay masipa o maalis dyan sa PMA because of dishonesty. Pero yung dishonesty mo, wag mong dadalhin sa iyong katungkulan. Dahil ang importante, ikaw ay isang opisyalis ng Pilipinas. Lahat ng iyong pananalita ay pananalita ng Republika ng Pilipinas. At dahil hindi mo naman trabaho ang maging Chief Architect of Foreign Affairs, hayaan mo na ang ating presidente o di naman kaya ang Department of Foreign Affairs ang siyang magsalita para sa Pilipinas kasi mas alam nila kung anong interes ng Pilipinas at alam nila kung anong lingwahe ng diplomasya na hindi mo alam. Ang problema sa iyo, nais mo maging senador, ginagamit mo ang China bilang iyong jumping board para ikay mahalin ng taong bayan. Hindi mo naman alam na dahil sa mga sinasabi mo, lalong sumasama ang relasyon ng Pilipinas, lalong nagiging balakid ka sa kapakanan ng mga Pilipino dahil kung mabuti ang relasyon ng Pilipinas at ng China, naku siguro kasing daming turista ang bumibisita sa ating bayan, gaya ng mga bisita sa Thailand, Malaysia, Indonesia. 35 million, 30 million, 25 million, tayo 3 million. Kasi pinakagalang mga turista sa daigdig, itong mga Chino, ay ayaw pumunta dito dahil nga tinuturi natin silang mga kalaban. At wag na natin pag-usapan pa yung pangangapital dahil talagang siguro butil-butil lang ng pangangapital ang nakukuha natin sa China kumpara doon sa mga bansa na inaayos ang kanilang relasyon sa China. Alam niyo mga kababayan, tanggapin na po natin, nagbago na ang daigdig. Ngayon po, ang kayamanan ng daigdig ay narito po sa Asia. Ang Pilipinas, gaya ng China, isa po tayo sa pinakamabilis na lumagong ekonomiya. Pero mas lalago pa rin po yan kung tayo naman ay makikinabang din sa paglago ng ekonomiya ng China. Alam niyo po kaya lumago ang China dahil sa kanilang populasyon. Unang-una, may sarili silang merkado. Mahigit 1 bilyon. Kahit ang ibenta mo dyan sa China, bibilin at bibili niya ng 1 bilyong katao. Pangalawa, export powerhouse sila. Talagang napakagaling nila. Ginamit nila yung komunismo para pagplanuhan ang paglago ng kanilang ekonomiya. At ginagamit pa rin nila yung gobyerno para na masigurado na ang kanilang bansa ay mangunguna pagdating sa kalakalan sa buong daigdig at talaga naman pong wala talaga sa kalingkingan ngayon ang kahit sinong bansa pagdating sa kalakalan dahil halos lahat po ngayon ng mga kalakal ay made in China. So hindi lang po yan mga Pilipino ang bumibili ng mas maraming bagay-bagay galing sa China, pati po ang mga bansang Amerika, bansang Europa, lahat po yan. Mas maraming binebenta ang China dito sa buong mundo kaysa sa mga inaangkat ng mga Chino. Kasi nga po kung tutuusin, kung magdesisyon ang China na ayaw nilang umangkat, kaya po nila yan. Dahil napakadami ng populasyon nila. So pwede sila mag-produce para lang sa kanilang consumption, hindi sila maghihirap. Pero ang naging strategiya nila para nga iangat ang kabuhayan ng bilyong kanilang mga kababayang Chino, ay kinakailangan gamitin nila yung pandaigdig ng merkado. Kaya nga po nangunguna ngayon pagdating sa exports ang China na dahilan kung bakit ang bilis ng pagtaas ng antas ng kabuhayan. Sa totoo lang po, siguro 10 taon, 10 years ago, walang-wala sa Pilipinas ang China. Pero in a span of 10 years, talaga pong they grew by leaps and bounds kasi nga po, central planning of the economy, ginagamit ang gobyerno, ang pagkakapangyarihan ng gobyerno para masigurado na nakaka-export sila. Alam niyo ba yun, nagpunta akong uling beses sa China, lahat po ng local government unit nila, no, meron silang parang information center kung saan yung mga nagninegosyo, alam nila kung saan sila magbebenta. Tinutulungan talaga ng lokal na pamahalaan yung kanilang mga negosyante kung saan dadali ng kanilang mga kalakal at sinong bibili ng kanilang kalakal. Ganyan silang kaseryoso sa pagbebenta ng made in China products. Kaya naman hindi tayo nagtataka na numero 1 ngayon sa daigdig sa export ang China. Dahilan kung bakit napakabilis ng paglago ng ekonomiya ng China. Pero ang sumatotal, Tariela,
Yang bibig mo, hindi lang yung bibig ni Tariela. Yan ay bibig ng Republika ng Pilipinas at gamitin mo sa tama. Dahil ang pulisiya naman, maski ni Bangag, ay ayaw niya makipagyera ngayon sa China at ginagawa niya ng paraan para maayos nga ang relasyon ng China at ng Pilipinas dahil alam naman niya na bagamat kinakailangan niya ang suporta ng mga Amerikano para manatili sa pwesto, miski siya wala ng kakayahan na mamuno, alam din niya na hindi niya po pwedeng awayin ng China dahil unang-una, ang ating hukbong sandatahan at ang ating mga sundalo, gaya mo, hindi naman kakayanin na hukbong sandatahan ng China. At pangalawa, siyempre, kinakailangan makinabang naman tayo sa paglago ng ekonomiya ng China imbis na naiiwan tayo ng ating mga karatig bansa. Maawa ka naman, Tariela. Pati Cambodia, naunahan na tayo pagdating sa tourist arrival. Nakakahiya na. Ang naunahan na lang natin sa rehiyon, tingin ko ito'y mangyayari na sa ekonomiya na rin, o sa pingkong ekonomiya, ay mga Timor-Leste, mga Myanmar, mga Laos. Nakakahiya na pang-apat na tayo sa pagiging kulelat sa ASEAN. At yung ginagawa mo na ginagamit mo yung bunganga mo dahil ikay nakahangad na maging senador para away ng China, para mahalin ka ng Pilipino, yan ay nakakasama sa kapakanan ng mga Pilipino dahil ang mas mabuting relasyon sa panig ng Pilipinas at China ang susi para magkaroon ng mas mataas na antas ng kabuhayan ang Pilipino. Sila ang susi para mas maraming pagkain sa hapagkainan ng pamilyang Pilipino. At dahil hindi mo naman magagawa yan, ang aking advice, shut your fucking mouth. Maraming salamat po at have a good day. Ito po yung spokesman bayan, nagsasabi, I love you, Philippines. The only country that I have, you're the only country that I love. Bye.